Magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating panambahan ngayong linggo. 7 months or 6 months na ang nakalipas mula nung nagkaroon ng pandemic sa buong mundo. Napakaraming nabago, napakaraming mga bagay ang nag-iba sa mga buhay natin. Maraming mga nagkasakit dahil sa COVID-19, maraming mga hindi pinalad, maraming nawalan ng trabaho. Pero ganun pa man, masaya kami, masaya tayong lahat na tayo ay patuloy na sinusustain ni God. Nandito pa rin, may mga kababayan na tayo, mga kapatid, especially sa Lord of Life na nawala ng mga hanap buhay. Pero patuloy pa rin si God sa pagbibigay sa atin ng provision, sa pagbibigay ng kalakasan, at sa pag-guide sa atin hanggang ngayon. Etong araw na ito, especially Sunday, marapat lamang na isipin natin na ang Diyos ay talagang ating sandigan. Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng kagustuhan para magpatuloy ng buhay sa kabila ng mga pinagdadaanan ng bawat isa. So bago po natin umpisahan ang ating panambahan, hayaan niyo po muna na umpisahan natin ito sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po Panginoon na iyong mga anak ay nandito, nagtipon-tipon through online, Panginoon, upang muli ikaw ay sambahin, ikaw Panginoon ay aming i-worship, Panginoon, dahil wala po kami magagawa kung wala po ikaw, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kalakasan na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pang-araw-araw na provisions na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kasiyahan na sa kabila ng kalungkutan, Panginoon, sa kabila ng kaguluhan, dahil sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, nandiyan ka, Lord, para pawiin ito para sa amin. Lord, maraming salamat din at kami po, Panginoon, ay binigyan nyo ng pagkakataon na pangunahan ang panambahang ito upang ikaw po ay i-worship namin, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami sa mga bagay na nagawa namin, nasabi namin, at naisip namin, Panginoon, na maaring hindi nagbigay ng kasiyahan sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord, na minsan may mga bagay kami na hindi nagagawa para sa ikaluwalhati mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming panambahan, sa araw na ito, Panginoon, i-guide niyo po kami, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin, i-bless niyo po ang bawat pamilya na mayroon ang Lord of Light Christian Fellowship at ang buong mundo, Panginoon, na magsama-sama at manatiling tapat sa iyo, Panginoon, upang malagpasan namin kung anuman, Panginoon, ang aming mga pinagdadaanan, especially sa pandemic na ito, na kung saan ay hinaharap ng buong mundo ang COVID-19 virus. Lord, lahat ng aming panalangin, Panginoon, alam namin na bibigyan mo ng katugunan dahil mahal nyo kami, Lord, dahil nagmamahal ka sa iyong mga anak at mahal po namin kayo bilang aming Panginoon. Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay itinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakabuti ng God dahil patuloy niya tayong sinusustain, patuloy niya tayong binibigyan ng kalakasan, at dahil dun sa kalakasan na binibigay niya, napakalaking encouragement po sa amin, sa buong pamilya, at sa amin po na nandito, yung mga salita na gusto niyang ibahagi sa atin. Gusto ko pong ibahagi sa inyo yung mga nabasa kong verses na kung saan nagpalakas ng loob namin, nagbigay sa amin ng pag-asa. Ito yung makikita sa at mababasa sa mga Kawikaan 18:10. Sinasabi po dito, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Talagang kay God lang po tayo dapat tumawag kasi wala pong iba na pwedeng magsalba, na pwedeng mag-ingat, na pwedeng magbigay ng lahat ng pangangailangan natin. Ganon din po, mababasa natin sa Exodus 14:14. Ang sabi po dito, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Marami po tayong pagdadaanan sa buhay natin, lalo na po, hindi lang po ngayon, hindi pa po patitigil ang COVID-19, marami pa po ang infected, pero alam ng Diyos, may pangako po siya na ipagtatanggol niya tayo sa lahat ng mga bagay na pwede nating pagdaanan. Kaya pumanatag lamang tayo. So magtiwala po tayo kay God at ibigay po natin ang buong puso natin, ang buhay natin para sa Kanya.
Dahil po dyan, awitan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa bagong umaga na binigay ninyo sa amin. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyong katapatan at kabutihan.
sa lahat ng kasagutan sa aming panalangin. Salamat sa patuloy na pag-iingat sa amin. Salamat din po sa pagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Higit sa lahat, salamat po sa inyong salita na naging gabay namin sa araw-araw. Nagpapasalamat din po kami sa pagpapagaling sa mga kapatid na may karamdaman, sa pagbibigay ng kalakasan at kalusugan, at higit sa lahat, proteksyon laban sa COVID-19. Panginoon, ngayong umaga po, kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga pagkukulang at mga kasalanang nagawa laban sa inyo. Salamat po dahil sinabi ninyo sa inyong salita na kung hihingi kami ng tawad, kami ay inyong patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngayong umaga po, aming tinataas sa inyo ang aming mga mensahero. Hinihingi po namin ang pagkalooban niyo sila ng sapat na karunungan at pangunawa sa kanilang pag-aaral ng inyong salita. Bigyan po ninyo sila ng sapat na panahon sa kanilang paghahanda ng mensahe. Nawa ay pagpalain mo ang kanilang mga kalusugan, sampo ng kanilang sambahayan. Idinadalangin ko din po ang mga tagapanguna, ang mga musikero. Tulungan mo po sila sa kanilang paghanda at sa kanilang pag-iensayo. Itinataas ko din po ang inyong gabay sa mga kapatid na nag-aayos ng aming online worship service. Patuloy na dumadalangin kami, bigyan niyo po ng kalakasan at karunungan ang mga tagapanguna sa Bible studies at sa mga discipleship groups sa iba't ibang lugar. Patuloy na tinataas po namin sa inyo ang aming church council. Dalangin ko po na patuloy silang sumunod sa inyong naisin para sa Iglesyang Lord of Light Christian Fellowship, na sila po ay maging daluyan ng pagpapala at kalakasang espiritual ng bawat kapatid. Kalingain niyo din po ang mga may sakit at may mga mahinang pangangatawan. Ipagkaloob mo nawa sa kanila ang kagalingan at kalakasang kailangan nila. Amin din po ininadalangin sa inyo ang aming mga misyonero, sina Eva Abad, Bel Verania, Chris at Dottie, Lem at si Hilda. Pag-ingatan nawa sila laban sa virus at maranasan nila ang inyong presensya at proteksyon sa araw-araw. Para sa aming mga pinuno, hinihiling ko po na bigyan niyo po sila ng karunungang mamahala upang makapaglingkod sila ng may kaayusan at makatarungan. Sa mga health workers at frontliners, patuloy mo po silang kalingain at biyayaan ng malakas na pangangatawan. Inadalangin din po namin, ilayo niyo po kami sa malakas na bagyo at paglindol. Tinataas po namin sa inyo ang aming bansa dahil alam namin na kayo ang may kapamahalaan at kapangyarihan dito. Maraming salamat po dahil meron kaming Diyos na buhay na alam kung ano ang mabuti para sa amin. Salamat po at kayo ay sumasagot sa aming panalangin at kayo ay tapat sa inyong mga pangako. Sa ngalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tunay nga napakabuti ng ating Panginoon, di po ba? Talagang mabuti siya at siya ang ating tagapagligtas. Gusto ko po rin i-share sa inyo ang isa pang verse na tumatak din sa buhay namin, sa aming pamilya. Ito ay ang sa mga awit 23:4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon.
Magandang araw po sa ating lahat. Tunay nga po na isang pribilehiyo muli na makapaghatid po ng mensahe ng Panginoon sa ating lahat ngayong araw na ito. At kakamustahin ko po kayo, kamusta naman po kayo? Naway po mabuti naman po ang inyong kalagayan kahit po nasa gitna tayo ng pandemya. Pero tingnan po natin yung mga nangyari po ngayong 2020 po, no? Simulan po natin nung December 2019 at nabalitaan po natin na nasusunog po yung Amazon rainforest. At hindi lang po yun, pagpasok po ng Enero ay puro problema na talaga ang nangyayari po sa mundo, ano? At nandiyan po, ito po yung Australia, no? Nakikita niyo po yung satellite image kung saan marami din pong bahagi po ng kanilang kagubatan ng nasusunog. At syempre, lalayo pa po ba tayo? Nandito po yung Bulkang Taal, no? Pumutok po nung Enero din. At tila nga po, no, hindi po natatapos ang mga dilubyong nangyayari po sa ating bansa. Nandiyan naman din po sa ibang bahagi po ng mundo ay ang sunog ngayon po sa California. At tila po, patuloy po, bukod po sa COVID, patuloy po ang mga problema pong kinakaharap ng mundo at ng ating bansa. Kung ating pong titingnan, ang datos po patungkol po sa COVID ay nakikita po natin na hindi naman natin nakikita na nagpa-flatten ang curve, kundi pataas pa rin po ng pataas ang mga kaso ng COVID-19 po sa ating bansa. At tila po hindi natatapos itong mga problema na ito na kinakaharap natin. At kasabay pa po nitong problema ng pandemya ay meron pa rin po mga issue tulad po sa PhilHealth. Nandiyan din po yung mga nawalan ng trabaho at kasama na rin po dyan yung Manila Bay Sands. At syempre po malapit na po ang pasukan para po sa public schools, marami po pong ibang eskwelahan. At syempre po, naririnig pa rin natin sa balita yung mga problema kinakaharap nila. At kung iisipin po natin, ang tagal na po ng ating quarantine. At September na po, hayaan niyo pong batiin ko kayo ng Merry Christmas. Pero kung iisipin po natin, sa dami-dami po ng problema po na hinaharap natin, at magpapasko pa naman, paano na? Pero maganda po na naalala ko po, yung kanta po ng Apo, Hiking Society. Sabi po dun sa kanta, kahit na anong mangyari, ang pag-ibig ang siyang maghari, sapagkat si Jesus ang kasama ninyo, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Pero syempre, alam ko po, napakanta po kayo sa inyong isip, Pero marami po, sa school po namin, 2 months na po kaming nag-online classes at yung theme po ng mga devotions lagi ay patungkol sa pagpapakatatag sa ating mga sarili sa harap ng mga problemang ito. At ito yung mga salita po naririnig ko, fight lang, kapit lang. Pero kung iisipin po natin bilang mananampalataya po, paano ba natin maipapamuhay ang ating pananampalataya sa gitna po ng mga apoy, mga problema, mga banta na kinakaharap po natin sa ating mga buhay. Ngayong araw po, titingnan po natin ang kasaysayan ng 3 binata kung saan po ay humarap din sila sa ganitong sitwasyon, mahirap na sitwasyon, at ating pong titingnan ng mga katotohanan na kung paano po ipamuhay ang ating pananampalataya. Sumaglit po tayo at manalangin. Panginoon Diyos Ama, salamat po sa kalayaan na meron po kami upang mag-aral po ng inyong salita. Kahit po na hiwa-hiwalay po kami, Panginoon, physically, pero Panginoon, sa aming puso at sa espiritu ay sama-sama po kami at narito po kami, Panginoon, handang makinig po ng inyong sasabihin sa amin. Panginoon, kayo po ang magpira-piraso ng tinapay ng buhay. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang inyong mouthpiece para po ihatid ang mensahe ninyo para sa aming lahat ngayong araw na ito. Ito po ang dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Last Sunday po, napaka-akma po nung paksa, Sabi po doon, how do we respond with joy in the midst of suffering? At ang ganda po nung talata na binigay ni Pastor Lem, Sabi po doon sa 1 Peter chapter 4 verse 12, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. At kung titingnan po natin, may kaugnayan po ang talatang ito sa ating kasaysayang titingnan ngayon po sa salita ng Panginoon. At ngayong umagang ito, titingnan po natin ang kwento ng 3 binatang nagngangalang Shadrach, Meshach, at Abednego. At matatagpuan po ang kanilang kasaysayan sa aklat po ng Daniel.
At bigyan ko lang po kayo ng konting background po sa aklat na ito, no? Ang Book of Daniel po ay nahahati po sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi po from chapter 1, no? From chapter 1 to 6 po, pinapakita po yung mga events sa Babylonian court, no? Kung ano po yung nangyayari doon. At sa ikalawang bahagi naman po, makikita po natin dito from chapters 7 to 12 ay yung mga visions po ni Daniel. At bigyan ko po kayo ng mas malalim na background po sa talata po natin para sa umagang ito. At nandito po sa chapter 1, okay, makikita po natin na ang bayan po ng Judah ay sinakop na po ng mga Neo-Babylonians o ng mga Chaldeans po, no, sa ancient world. At makikita po natin na si Daniel, kasama po itong tatlong binatang ito, si Shadrach, Meshach at Abednego, ay pinatapon. Pinadala po sila sa exile sa Babylon mismo. At makikita po natin naman sa chapter 2 ay mananaginip po ang hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. At tiyak po ako, nakilala na po natin si Nebuchadnezzar sapagkat nagbigay na po ng mga mensahe sa aklat na ito noong mga nakaraang linggo, si Tito Ando at si Tito John. At pero dito po sa kasaysayang ito ay siya pa ang hari, no? Ito po kasi ay itong bahagi na ating titignan ay mas nauna pa po sa mga unang bahagi po ng aklat na ito na ibinahagi na po, no? At makikita po natin na may panaginip po si Nebuchadnezzar at si Daniel po, no? Kay Propetang Daniel ang mag-i-interpret nito. At dahil po dito ay maitataas po si Propetang Daniel, no, sa kaharian. Kasama po itong tatlong binata na to. Ngayon po, dadako po tayo sa chapter kung saan po titingnan po natin ang mga katotohanan ng ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Dito po, makikita po natin ang mga pangyayari sa chapter 3. May golden image na gagawin po si Nebuchadnezzar at ipag-uutos niya po ang pagsamba rito. At makikita po natin kung ano ang gagawin po ni Daniel at ng kanyang tatlong kaibigan sa harap po ng problemang ito. At sige po, bigyan ko na po kayo ng outline po ng ating mensahe para sa umagang ito. Ang ating pong pag-aaralan ay sa Daniel chapter 3, verses 1 to 30. At hindi ko na po babasahin yan pagkat napakahaba po, mauubos po ang ating oras. Pero nais ko po na basahin niyo po yung buong kasaysayan na yan. Napakaganda po ng mga matututunan natin galing sa salita po ng Panginoon diyan. Ang paksa po natin is Faith in the Face of Fire. At ang tema po natin ay How to Live Out Your Faith in the Face of Fire. Ang unang pong punto na ating titingnan ay para sagutin itong katanungan na ito ay follow it even if it's not popular, no? So faithfulness po, no? Tandaan po natin yung salitang yan, faithfulness. Ang una pong pamaraan kung paano po ipapamuhay ang ating pananampalataya sa harap po ng mga apoy o mga problema po sa ating buhay ay una po, faithfulness, no? Follows it even if it's not popular. Pangalawa po ay upholds it even if it costs you. Ang salita po na ating dapat tandaan ay magiging firm. Okay, our firmness to the faith, no? At makikita po natin yan sa verse 16. At ikatlo po, okay, hopes in God even if it seems that there is none. Okay? Umasa sa Panginoon kahit po na sa paningin po natin at sa mundo ay wala na pong pag-asa. At ang salita pong dapat po natin tandaan, focused. At yan po ang ating natitingnan ngayong umaga. Handa na po ba tayo? Sa totoo lang po, no? Okay, sa buhay po ng Kristiyano, iniisip po natin, naman ng palataya, iniisip po natin na smooth sailing lang po ang buhay, no? At tamang-tama naman po na meron na pong biking fellowship po ang ating church, ano? At kasama po ako dito at kahit po medyo sumakit-sakit yung katawan ko sa pagbayat na Nibago, ay nakakatuwa po na magkaroon po ng fellowship na ganito. Pero sige po, tingnan po natin tong nakita ko pong litrato na ito sa internet po, no? Sabi po dito, makikita natin at padalas po ganito ang ating iniisip sa ating mga buhay kapag tayo po ay nananampalataya sa Diyos, no? Parang smooth sailing, dire-diretso lamang. Pero ang totoo po, ang katotohanan po, ang buhay po natin ay punong-puno po ng mga bagay na ating kakaharapin na hindi natin alam kung paano po natin ina-navigate. At ganyan po ang karanasan nating lahat, lalong-lalo na po na tayo ngayon ay humaharap po bilang isang individual, pamilya, bansa, mundo
sa problema ng COVID-19. Pero hindi lamang po yan, sa ating mga personal na buhay ay humaharap din po tayo sa mga problema. At kaya po, simulan na po natin ang pagtingin po sa mga kasagutan sa katanungan na how to live out our faith in the midst of fire. Sige po, samahan niyo po ako. Ngayon po na nakita na natin ang konteksto po ng mga talatang ating titingnan ngayong araw na ito, ay sagutin na po natin ang katanungan para sa atin ngayong umagang ito. How to live out our faith in the face of fire. At ang una pong sagot diyan ay follow it even if it's not popular. Or yung keyword po natin diyan ay faithfulness. At makikita naman po natin sa kasaysayan ng Israel, ng bayan ng Israel, na sila po ay sumuway sa Panginoon. Hindi po sila sumunod sa mga batas na iniatas sa kanila ng Diyos. At ang ginawa po nila ay sila po ay sumunod sa mga Diyos-Diyosan. At nagpakita po sila ng unfaithfulness. Kaya naman po, sila po ay pinarusahan ng Diyos. At ito po, kung makikita po natin sa kasaysayan, ay hindi lamang po nagpapakita ng wrath ng Panginoon, kundi ang pinapakita po rito ay hindi lang ang bagay na yun, kundi po yung faithfulness ng Panginoon sa kanila. In contrast po sa kanilang unfaithfulness. Dahil kahit po pinaparusahan po sila ng Panginoon, ay nandun pa rin po ang Panginoon at sinasamahan sila at patuloy po siyang faithful sa bayan ng Israel. At dahil po sa ng mga nagkaganapang ito, ay makikita po natin na marami po sa mga kabataan sa bayan ng Juda ang ipapadala po sa Babylonia bilang mga alipin. Magsisilbi po para sa hari ng Babylonia. At tingnan po natin ang kasaysayan po o kwento ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan na si Shadrach, Meshach at Abednego. Tingnan po natin sa talata ng unang chapter ng Daniel, Okay, verses 8 to 9 at magtatalon lang po tayo 18 to 20. Hayaan niyo pong tingnan po natin to. Sabi po dito sa verse 8, but Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. And God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. Talon po tayo sa verse 18. At the end of the time when the king had commanded that they should be brought in, the chief of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. And the king spoke with them, and among all of them, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. Therefore, they stood before the king. And in every matter of wisdom and understanding about which the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters that were in all his kingdom. At ang ganda po, ito po yung konteksto, ng buhay po nila pagkarating po nila sa Babylonia. At makikita po natin dito na ang purpose po sa ginagawa po sa kanila rito ay para i-train sila upang magsilbi po sa hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. At makikita po natin na si Daniel po at ang kanyang tatlong kaibigan ay patuloy na naging faithful po, tapat sa mga batas ng Panginoon at it would equal po to faithfulness towards God. Pero ang hirap po nun, isipin niyo po, sinakop ang kanilang bayan, winasak po, sila po ay tinangay palayo sa kanilang mga kapamilya, dinala po sa isang bagong bansa na malayo sa kanilang pinanggalingan, at pwede na po sila magsimula ng ibang buhay. At yun nga po yung purpose kung bakit sila dinala doon. Para i-train po sila sa mga ways ng mga Babylonians. They have all the opportunities po to conform. To just integrate themselves po, na makisali na lang kami sa kultura at mga tradisyon ng mga Babylonian. Total, nandito naman na kami. Wala na yung maninita sa amin. Walang makakakita sa amin. Walang makakaalam ng aming gagawin kasi ang layo-layo na namin. Pero sabi po dito, yet they still chose to obey God despite it being unpopular. Hindi po ba? Yun na po yung madaling paraan Sumunod na lang po sa gusto ng mga Babylonian. Hindi pa mahirapan yung buhay natin. Ang sarap pa siguro ng kakainin natin. Pero sila, pinili po nila na sumunod pa rin sa Panginoon.
dahil nais po nilang maging tapat sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. So ano po ba yung unpopular sa pagkain? Pagkain lang naman yan, no? Sarap-sarap kumain, no? Pero kung tatandaan po natin, ang mga Hudyo po ay meron po silang dietary laws. At makikita po natin dito na meron po silang category, merong clean and unclean. May mga specific meats po na bawal po para sa mga Hudyo, katulad po ng pork. At syempre po hindi rin po sila dapat kumain ng mga pagkain na inahain na po sa mga idols. At syempre po para mapanatili ang pagiging pure at malinis ng mga Hudyo ay hindi po sila kumakain ng mga bagay na ito. At yan po ang pinapakita ni Daniel at ang kanyang 3 kaibigan. Sila po ay naninindigan sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan po ng pagiging tapat sa Panginoon kahit po sa mga simpleng bagay katulad po ng pagkain nila. Baka po nalilito po kayo, si Hananiah, Mishael, at Azariah, ay sila din po si Shadrach, Meshach, at Abednego. Binigyan na po kasi sila ng mga Babylonian name. Pero ito po yung mga Hebrew names nila. Sa totoo lang po, napakahirap po nung kalagayan ni Daniel at ang kanyang 3 kaibigan sapagkat andyan po yung mga oportunidad para tumalikod sa Panginoon. Mukhang mas madali pa nga yun eh. Andyan din po yung mga temptations. Okay? At andyan po yung mga hadlang para sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Pero nagpatuloy po sila. Naging tapat po sila sa pagsunod sa mga batas ng Diyos kahit po na mahirap. At sa buhay po natin bilang mananampalataya, tayo rin po ay humaharap tulad po ni Shadrach, Meshach at Abednego at ni Daniel sa mga ganitong mga pagkakataon. Ang ating pong pananampalataya ay natitest. At it will be tested continuously in our whole lives. Kaya dapat po nating tandaan ang mga katotohanan ito. Kung titingnan po natin ang teksto natin, no, talon po tayo mula po dun sa pagpapakain lamang, simpleng bagay lang po, no? Sumunod na po sila. Ngayon po, narito na po ang talatan ating titingnan ngayong umaga, no? Daniel chapter 3 verse 12, sabi po dito, "There are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, paid no attention to you. They do not serve your gods or worship the golden image that you have set up." At tingnan po natin, no? Mula po sa simpleng pagkain lamang po ng tama na sumusunod lang po sa mga dietary laws po ng kanilang pananampalataya. Ngayon po, no, nung gumawa po si Nebuchadnezzar ng isang golden image niya, makikita po natin yan sa simula ng chapter 3. Nagpagawa po siya ng imaheng ginto upang sambahin po ng mga nasasakupan niya. Pero itong 3 binatang ito, si Shadrach, Meshach, at Abednego, hindi po sila yumuko, hindi po sila nag-bow down sa golden image nito sapagkat ito po ay kalapastanganan sa kanilang pananampalataya sapagkat naniniwala sila sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Yahweh. At makikita po natin yung katapatan nila dito na kahit sila po ay binigyan nitong choice, mahirap na choice na ito, no, sapagkat ito po ay batas. Sila po ay handang sumuway sa batas po ng tao dahil mas mahalaga po para sa kanila ang katapatan nila at pagsunod nila sa Panginoon. Tayo po bilang mga mananampalataya ay humaharap din araw-araw sa mga ganitong sitwasyon. We are always given a choice. At napakalakas po ng temptation po to follow the crowd, no? To be in, okay, to be popular, at i-please po ang ibang tao, no? I personally po, no, okay, nararanasan ko po yan, no? At mahirap po yan. Mahirap po para sa ating mga mananampalataya na harapin ang mga sitwasyon na ganyan. Pero meron pa po tayong isa pang choice, no? That is not to follow the crowd. No? At the same time, instead of pleasing people, that we would please God. At yan po yung hamon at pinakita po sa halimbawa, no, ng kasaysayang ito, no, ni Shadrach, Meshach at Abednego. Gusto nilang maging tapat sa Panginoon at ang ginawa po nila para ipamuhay ang kanilang pananampalataya, naging tapat sila sa pagsunod sa Diyos.
At in relation po dito, no, may kasabihan po na the only dead fish go with the flow. Yung patay lang po na isda ang nag-go with the flow. Pero madalas po sa ating mga buhay, nag-go with the flow na lang po tayo sa mga nangyayari ng mundo. Pero hindi po tayo tinawag ng Panginoon para mag-go with the flow. Kundi po, manindigan sa ating pananampalataya sapagkat nais nating maging tapat sa Kanya. Ano po ba yung mga unpopular views po sa ating society, no? At madalas po, no, na nare-ridicule tayo, na nakakaranas po tayo ng discrimination simply po sa mga pananaw po natin at pagsunod natin sa Panginoon na unpopular. Una po ay yung speaking in truth. Hindi po ba? Mas sikat po yung mga nagsisinungaling, Nandiyan po sa gobyerno may mga nagsisinungaling, sa showbiz may nagsisinungaling, pero okay lang po, no? Tinanggap na ng society. Pero tayo po, dahil ang Diyos ay katotohanan, dapat po we speak up for the truth and we speak truth. At yan po yung pangalawa po dyan, no? Saying the truth. Nais po ng Panginoon na magsabi po tayo ng katotohanan. And to make stands. Hindi po dahil Kristiyano tayo ay hindi na po tayo, no, gagawa ng stand sa mga issue po na nagaganap po sa ating lipunan. Malinaw po ang Biblia na dapat po meron po tayong stand sapagkat sinasabi nga po, no, sa scriptures na dapat po ay pumili po tayo ng side. Kung hindi po ay para tayong lukewarm at idudura po tayo ng Panginoon. So gusto niya it's either hot or you're cold. Kapag nasa gitna po tayo ay iluluwa niya tayo, makikita po yan sa New Testament. Pero dapat po, no, manindigan tayo sa mga paniniwala natin na nakabatay po sa Biblia. Ngunit maganda din pong makita sa mga talatang ito na ito isang habon po sa atin bilang mananampalataya na kung nais po nating ipamuhay ang ating pananampalataya ay dapat po ay handa tayong sumunod sa Panginoon kahit hindi po ito popular sa mata ng Diyos. We have to be different. Hindi po dapat tayo kapareho ng mundo. At yan po ay pagpapakita ng katapatan sa Diyos. That is how we live out our faith in the midst of fire or in the face of fire. Hindi po ba? Tayo po, no, kapag tayo po ay namumuhay na naayon po sa kagusto ng Panginoon ay hindi usually popular, no? Naalala ko po pag yung mga kaibigan ko noon nagiinuman ay aayaan nila ako, sasabihin ko ay sorry hindi ako umiinom. So unpopular po yun, no? So, kakantsawan ka, no? Pero okay lang po yun, ano, para sa ating mga nananampalataya sapagkat mas nanaisin po natin i-please ang Panginoon kaysa ang tao. Pero tandaan po natin na hindi po ito mangyayari sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Pagkat paulit-ulit ko nga po sinasabi sa inyo, no, na mahirap po ito. Mahirap talagang mamuhay sa mundo sapagkat ito po ay taliwas sa mga katotohanan po na alam po natin na nanggagaling po sa Biblia. Kaya naman po ating may pamumuhay lamang to sa pamamagitan po ng tulong ng Panginoon. At makikita din po natin yan sa talata. Sabi po sa Daniel chapter 1 verse 8 and 9 to 17, "But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. And God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs." At patuloy po, no, ano po tayo sa verse 70, sabi po doon, "As for these 4 youths, God gave them learning and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams." Kita po natin na ang ating pong paninindigan, pagiging tapat sa ating pananampalataya ay hindi sa pamamagitan po ng sarili lamang nating lakas, kundi po dahil sa Panginoon. Tingnan po natin, si Daniel po at ang tatlong niyang kaibigan nagpakita ng kanilang katapatan sa pamamagitan po ng pagsunod nila sa utos ng Diyos. Kahit hindi po ito popular. At makikita po natin yan sa dalawang senaryo po na nakita po natin sa kanilang kasaysayan. Una po yung hindi pagkain ng mga hinain sa kanila na galing po sa hapag ng hari.
At syempre po yung sa chapter 3, yung hindi po nila pag-bow down and to worship an idol. At yan po ang unang katotohanan na ating tingnan ngayong umagang ito. Bigyan ko lang po kayo ng konting reflection sa mga bagay na ito. Una po, ano-anong mga pagkakataon sa ating buhay bilang mananampalataya na sinubok ang ating katapatan sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Pangalawa po, ano po ang ating naging tugon? Kung tayo po ay muling malagay sa kaparehong sitwasyon, handa po ba tayong gawin ang utos ng Diyos kahit hindi po ito popular sa mata ng mundo? Pangatlo po, ano po ang mas mahalaga sa atin? Ang paningin ng Diyos sa atin o ng ibang tao? Mag-reflect po tayo at tandaan po natin, living out our faith involves faithfulness through obedience. Dumako na po tayo sa ikalawang kasagutan po sa katanungang how to live out our faith in the face of fire. At ang kasagutan po ay uphold it even if it could cost you. Yan po ay, ang keyword po natin dyan ay firm. At hindi ko po alam kung nabalitaan niyo po ito, pero ako po bilang guro ng Aralang Panlipunan ay alam ito, no? Na si Prime Minister Shinzo Abe ay nag-resign po, nag-step down po siya sa posisyon. Ano pong dahilan? Sapagkat sa kanyang palagay, hindi na po siya makakapagsilbi ng mas mabuti para po sa bansang Hapon dahil siya po ay may sakit. At ang galing po, no? Sapagkat this is unheard of. Sa Pilipinas po, no, wala pong nagre-resign dahil po sa sakit. Except po kung may kaso na po, ano. At tunay nga po na we really admire people with principles, no. At si Prime Minister Abe bilang na longest running, no, Prime Minister ng Japan, longest serving Prime Minister ng Japan, ay makikita natin na may prinsipyo talaga. At kahanga-hanga po ang kanyang resignation sapagkat hindi po siya makasarili at iniisip niya po ang kabutihan po na mas nakakarami ng kanyang bansa. At masasabi na lang po natin, sana all. Pati po dito, sana ganyan din po, no? Pero dapat po natin tandaan itong bagay na ito. Our principles, no, must be aligned with our faith even if it has a cost. Kung isipin po natin, no, dapat po tayo ay firm sa ating pananampalataya kahit po may cost, ano. Ngayong school year po na ito, na hindi na po ako nagtuturo ng kasaysayan, hindi na po ako nagtuturo ng world history. Ngayon po ay tinuturo ko na ay economics. At isa sa mga fundamental concepts po ng economics ay cost. Sabi nga po, no, there is no such thing as free lunch. Wala pong libre, no? Lagi pong may kabayaran ang mga bagay. At hindi naman po na ito nalalayo sa katotohanan na matututunan din po sa kasaysayan na lahat po ng bagay ay may consequences. At makikita po natin ang hindi po pagsunod ni Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi lamang nagpakita ng katapatan nila sa Panginoon, kundi ito po ay nagpakita ng kanilang paninindigan sa kanilang pananampalataya sapagkat meron pong mangyayari sa kanila dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. Tingnan po natin ang mga talata, no? Sa Daniel chapter 3 verse 14 to 15, sabi po dito, Nebuchadnezzar answered and said to them, "Is it true, O Shadrach, Meshach, Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Now, if you are ready when you hear the sound of the horn, the pipe, the lyre, the trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, to fall down and worship the image that I have made, well and good. But if you do not worship, you shall immediately be cast into a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you out of my hands?" Grabe po, ano, yung threat, yung banta sa kanila, no? Sila po ay namumuhay ng tapat sa pamamagitan po ng pagsunod, pero ito po yung hamon na kanilang kinaharap, ano? May banta po. At ang ganda po ng sagot ni Shadrach, Meshach
at Abednego. Sabi po dito sa Daniel chapter 3 verse 16, ito po yung kasagutan nila. O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Grabe po yan, no? Ang ganda-ganda po ng sagot nila. Hindi po, no, okay, hindi na po nila kailangan magpaliwanag. Hindi na po nila kailangan sagutin yung bagay na iyon, ano? Grabe po yung pagsasabuhay po nila ng kanilang pananampalataya sapagkat nanindigan po sila, no, sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At kung titingnan po natin, no, may pagbabanta na po na naganap, no. Makikita po natin dito na hindi pagsamba po ni Shadrach, Meshach at Abednego sa gintong imahe ay may kaakibat po na kaparusahan, naglalagablab na apoy. May cost po ang kanilang paninindigan at pananatili sa pananampalataya nila sa Diyos. Pero kahit po ganito ang kanilang sitwasyon, kaharap na nila ang hari, may banta sa kanilang buhay, they still upheld their faith. Nanindigan, naging firm pa rin po sila sa kanilang pananampalataya. At ito po ang pagpapakita ng pagsasabuhay nila ng mga katotohanan ng ating tinitingnan ngayong araw nito. At naalala nyo po ba, a few years back, no, yung Marawi siege. Grabe po yung mga naganap dyan. Ang Marawi City po ay isang city kung saan may mixture po ng Muslim at Kristiyano. At meron po nga pong running joke dyan before, ano, na pag nasa Mindanao ka daw, pag bibili ka ng pansit, ay tatanungin ka kung Kristiyano ka o Muslim. Ay syempre po, no, kung first time mo siguro po sa Mindanao, tanungin ka ng ganun, no, matatakot ka rin. Baka mapahama ka. Pero kaya po pala tinatanong ay dahil kung Muslim ka, hindi ka bibigyan ng pansit na may pork. Pag Kristiyano ka, pwede. Pero tingnan po natin yung nangyari po sa Marawi, ano? Grabe po yan, no? May mga kwento po kung saan yung mga tumatakas po sa labanan, no? Pag nakakaharap po nila yung mga Maute, ISIS ay tinatanong po sila kung Kristiyano sila o hindi. At kapag Kristiyano po sila, papatayin po sila. Grabe po, ano? At dito po makikita natin na masusubok talaga ang ating pananampalataya kung maninindigan tayo, magiging firm tayo na ipamuhay ang pananampalataya natin sa Diyos. At syempre naman po, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon mangyayari po ito sa ating mga buhay. Salamat po sa Panginoon na meron po tayong kalayaan at na magsumamba at manampalataya sa Kanya sa bansang ito. Pero hindi po natin alam, ano, baka mapunta po tayo sa sitwasyon na may banta po sa ating buhay dahil po sa ating pananampalataya. Pero kahit po sa mga simpleng bagay na nangyayari sa buhay po natin, meron din po, no, mga sitwasyon kung saan kailangan po natin manindigan sa ating pananampalataya. Naalala ko po one time na nakipag-bonding po ako sa mga co-teachers ko, no, at galing po kami sa SM North at nagkamali po ako ng lane. Hindi po ako makasingit sa tamang lane. So nagdire-diretso na lang po ako. At yun pala, yung lane na yun ay pa left turn, no? Kaya hinuli po ako ng MMDA. At pinara po ako, tinanong po ako, no, kung alam ko ba na kung ano yung violation ko. So pinaliwanag po naman po nila. At kinuha po ang aking lisensya, susulat po ng, syempre magsusulat po ng ticket. Ngunit ang nangyari po ay, ang tagal po natin kung ano-ano pinagsasabi na sa akin ng enforcer. At tumatagal po kami doon. Nagpakilala po ako bilang isang teacher. At hindi lang po teacher, isang Christian teacher po, no. At ang tagal-tagal na po namin, kasi naabala na po kami, mga 20 minutes na nga kami, 30 minutes na yata kami nandun. At hindi talaga ako pinapaalis. At worry by gustong sabihin sa akin ng enforcer na parang magpadulas ka na lang, sir, para hindi ka na matikitan. At lagi nga sinasabi na, naku, pupunta ka pa ng MMDA office, o magbabayad ka sa Metrobank, nitong ticket na to. Pero dahil po, no, ako po ay mananampalataya ng Panginoon, ay sabi ko po, hindi po ako, no, nagpabuyo sa Kanya. At yung kahit yung mga ganong simpleng mga desisyon po, no, ay makakaapekto po sa ating buhay. Naalala ko po, yung kasama ko po, dahil po sobrang naaabala na kami, sabi niya sa akin, bigyan mo na kasi.
No? Ang sabi ko lang sa kasama ko na, sabi ko, hindi pwede kasi parang hindi yun tama. So makikita po natin, no, na kahit po sa mga simpleng bagay na yun, ay pwede po tayo na maging witness po para sa ibang tao ng ating pananampalataya. Yung pagiging firm po natin sa pagsunod po sa Panginoon. At tunay nga po na hindi lamang po yun, no? Alam ko, I'm sure po kung iisipin po natin ng mga nagaganap po sa ating buhay, marami din po tayo maiisip ng mga pagkakataon kung saan po, no, ay nasusubok po ang ating paninindigan sa ating pananampalataya sa Diyos. Gaya po ni Shadrach, Meshach at Abednego. Pero grabe po yung kanila, ano? Sana naman po hindi po mangyari sa atin yun. Pero tandaan po natin, araw-araw po humaharap po tayo sa mga sitwasyon kung saan po maaaring masubok po ang ating paninindigan sa ating pananampalataya. So hayaan niyo po, bigyan ko po kayo ng mga reflection. Tanungin ko po kayo, no, at pagbulay-bulayan niyo po. May mga pagkakataon na po ba sa ating buhay na dahil sa ating pananampalataya ay nagkaroon po ng cause sa atin dahil sa paninindigan rito, kunyari sa trabaho po, sa pamilya, sa school, tayo po ba ay pinalayas dahil po sa ating pananampalataya? Tayo po ba ay hindi na pinansin ng mga kaibigan dahil po rito? Hindi ko po alam sa inyo, pero maaari niyo po itong pagbulay-bulayan. Kamusta po? Pangalawa po, kamusta po ang ating paninindigan sa ating pananampalataya? Are we ready to count the cost for it? Tandaan po natin, si Shadrach, Meshach, and Abednego upheld their faith despite the cost. Dumako na po tayo sa ikatlo at panghuling kasagutan sa tanong po na how to live out our faith in the face of fire. At ang sagot po diyan ay hoping or hopes in God even if it seems that there is none. At keyword po doon ay focused. At ngayon po, hindi na po bago sa atin to, paulit-ulit na po natin ini-emphasize na tayo po ay namumuhay sa taon kung saan may pandemya po, meron din pong economic crisis, marami pong nawawalan ng trabaho, marami pong nagugutom. At sa totoo lang po, sabi nga po sa akin ng mga kaibigan kong counselor, no, mas dumami po yung mga mental health concern. Mas marami pong tao nagkakaroon ng anxiety attacks, maraming tao pong nade-depress, marami pong mga taong may mga suicidal tendencies sapagkat po seemingly ang sitwasyon po na nangyayari po sa ating bayan, sa mundo, at malamang po sa kanilang individual na buhay po, ating individual ay seemingly it's hopeless, wala nang pag-asa. At kung iisipin po natin, no, yung kalagayan po ni Shadrach, Meshach at Abednego, seemingly wala na pong pag-asa. Isipin niyo na lang po yung kalagayan nila, no? Hindi naman po naiiba sa kalagayan natin ngayon. Noon po makikita po natin yung sitwasyon po nila, no? Ang mga Hudyo po, sila po ay sinakop, no? Sila po ay pinatapon sa ibang bayan. Ang buhay po nila ay full of uncertainties. Sila po ay diniscriminate. Yung mga nagsumbong po kay Shadrach, Meshach, kay Abednego ay ibang lahi. Meron pong constant threat sa kanilang buhay. Hindi naman po ito yung unang beses na nagkaroon ng banta sa buhay po ng mga Hudyo sa ibang bayan while they were in exile. At syempre po nandyan yung difficulty po, yung paghihirap na kanilang dinadanas, but at the same time difficulty, no, yung hirap na ipamuhay ang kanilang pananampalataya dahil po ang dami-daming mga salungat na mga paniniwala at gawain sa kanilang paligid. Pero makikita po natin na patuloy po si Shadrach, Meshach at Abednego na ipinamuhay ang kanilang pananampalataya. Nakita na po natin yung unang dalawa. Sila po ay nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya. Sila ay nanindigan sa kanilang pananampalataya. At ngayon naman po, makikita natin na sila ay umaasa lamang sa Panginoon. Tingnan po natin yung talata, no? Sabi po dito, no, makikita po natin na may pagbanta, no, sa kanilang buhay. Papatapon sila sa pugon ng naglalagablab na apoy kung hindi po sila susunod
sa utos ng hari na sumamba sa imaheng ginto. Pero ito po yung sagot nila. Napakaganda po ng sagot nila. Sabi po dito sa Daniel chapter 3 verses 17 to 18, "If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up." Grabe po, no? Kung tayo po kaya yung ilagay sa ganyang sitwasyon, no? Ganyan po kaya yung magiging sagot natin. Kaya po napakaganda po dahil dalawa po yung bahagi, no, ng sagot ni Shadrach, Meshach at Abednego kay Haring Nebuchadnezzar. Sa unang bahagi po, makikita po natin na sila ay patuloy na umaasa sa kaligtasan ng Panginoon sa kanila. Pero ang ganda po dahil hindi po natapos doon. Dumako po tayo sa ikalawang bahagi. Ang pinapakita po nito ay ang lubos na pagtitiwala nila at loyalty sa Panginoon kahit na po na hindi mangyari yung mga bagay na ninanais nila, no? Yung kaligtasan na inaasahan nila. Hindi nagbago po ang kanilang pananampalataya kahit parang wala na pong pag-asa ang kanilang sitwasyon. So yung two-pronged answers po ni Shadrach, Meshach at Abednego ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos. Mas ninais po nila na manatili sa Diyos kahit maging buhay pa nila ang kapalit. Sila po ay nag-focus sa Panginoon at piniling hindi natingnan ang kanilang kalagayan. At kung makikita po natin, no, ito po ay tunay na pananampalataya sapagkat hindi lamang po dun sa kapag tumugon ng Panginoon na naayon sa kagustuhan nila, na iligtas sila, kundi umaasa pa rin sila sa Panginoon at nagtitiwala kahit na hindi po ito mangyari. Ganito rin po ang pag-asa na meron ang mga early Christians. Alam po natin na dalawang wave po ng persecution ang mararanasan nila. Ang mga mararanasan po ng mga tagasunod po ni Kristo noong unang panahon. Ang unang wave po ay sa mga Hudyo, ang persecution po ng mga Hudyo, at pangalawa po ay ng mga Romans. At makikita po natin na pinagtakahan po ng marami ang pananampalataya ng mga Kristiyano sapagkat ganito na yung paghihirap nila. Pero patuloy pa rin po ang kanilang katapatan, paninindigan, at pag-asa sa kanilang pananampalataya. Tunay nga po nagpapakita ng malalim na pananampalataya nila sa Diyos. At hindi na po to, no, okay, bago sa atin itong talatang ito, pero ito po agad yung pumasok sa aking isip nung aking hinahanda ang mensaheng ito. Sabi po dito sa Hebrews chapter 12 verse 2, "No, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God." At kung iisipin po natin ito, no, ay kahanga-hanga po ang pananampalataya ng mga sinaunang Kristiyano. Ngunit ito pong ganitong pananampalataya ay pinamuhay din ni Shadrach, Meshach at Abednego noong panahon po ng kanilang pagkakatapon mula sa bayan ng Israel papunta ng Babylonia. Ngunit hindi naman po sinasabi ng mga talata at halimbawang ito na hindi na po tayo makakaramdam ng lungkot, paghihirap, depression, anxieties at iba pa. Pero pinapakita po dito ang katotohanan na kahit na humarap tayo sa mga pagkakataong ganito na sinusubok ang ating pananampalataya, maaari pa rin tayong umasa sa Diyos at tubos na magtiwala sa Kanya. Nariyan po siya at sasamahan tayo. Let us fix our eyes on Jesus. Si Shadrach, Meshach at Abednego po ay tumingin lamang sa Panginoon. Sa pagkakataong iyon po, mga pagkakataong iyon, makikita po natin ang isang malalim na pananampalataya sapagkat ito po yung katotohanan. Hindi naman po sinabi, kahit po nasabi natin kanina, hindi naman po ang buhay ng mananampalataya ay smooth sailing. Haharap at haharap po tayo sa pagsubok. Ngunit nariyan po ang Panginoon. Kahit na makaramdam po tayo ng pagkalungkot, na sometimes madidepress po tayo, no? Kakaroon tayo ng anxieties, may hirapan po tayo.
pero andyan po yung katotohanan na patuloy tayong sinasamahan ng Panginoon. Katulad po ng naganap sa kasaysayan ng buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego. Sabi nga po dito no, sa talatang ito sa Daniel chapter 3 verses 24 to 26, Then King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste. He declared to his counselors, "Did we not cast 3 men bound into the fire?" They answered and said to the king, "True, O king." He answered and said, "But I see 4 men unbound, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the appearance of the 4th is like the son of the gods. Then Nebuchadnezzar came near the door of the burning fiery furnace, and he declared, "Shadrach, Meshach, Abednego, servants of the Most High God, come out and come here." Then Shadrach, Meshach, and Abednego came out from the fire. Ang ganda po naging resulta po no, ng kanilang katapatan, ng kanilang paninindigan, at ngayon naman po yung pag-asa nila sa Panginoon. At dahil po sila ay umasa sa Panginoon, kumilos po ang Panginoon. No? At makikita po natin sa mga talata to ang nangyari. Sila po ay sinamahan ng anghel ng Panginoon doon po sa pugon na naglalagablab na apoy. At ang maganda po rito ay paglabas po nila ay wala silang galos. No? Hindi man lang sila nasaktan. Amoy po ng sunog ay wala sa kanila. Grabe po ang pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay dahil po pinamuhay nila ang kanilang pananampalataya. Sa totoo lang po, no, either way po, no, makikita pa rin natin na ang Panginoon pa rin ay Panginoon. Siya pa rin po ang hari ng sansinukob. Siya po ay sovereign. At di sa pagkakataon po na ito ay nasa kalooban po niya na iligtas si Shadrach, Meshach at Abednego at ng kanilang pananampalataya ang nagpakita ng tunay na pagtitiwala sa Diyos. Alam ko po na marami sa atin ang nahihirapan ngayon na umasa sa Panginoon. Dahil po sa ating mga naranasan, marahil po ay dumating po tayo sa punto na nahihirapan na po tayo no? Dahil parang hopeless na po ang ating kalagayan. Pero hayaan nyo pong mangusap ang mga katotohanan ito sa ating buhay kung paano nating maipamumuhay ang ating pananampalataya sa gitna po ng pagsubok at banta dito. So, tingnan po natin ang pwede maging reflection po natin sa mga katotohanan. Ngayon po, nakita na po natin ang ikatlong kasagutan po sa katanungang how to live out our faith in the face of fire. So, ito po yung mga reflection na pwede po natin gawin. Una po, tayo po ba ay nawawalan na ng pag-asa sa sitwasyon ng ating mga buhay? Ano pong mga pagkakataon na tayo ay sumuko na at tuluyan na nawalan ng pag-asa? Sunod po rito, tayo po ba ay patuloy na umaasa at nananampalataya kay Kristo kahit ganito ang mga pagkakataon o ang sitwasyon? At po, sa paanong paraan po natin may pamumuhay ang pag-asang ito sa ating buhay? Tandaan po natin, we must always place our hope in God no matter how dire our situation is. We must always place our hope in God no matter how dire our situation is. Ngayon po ay nakita na natin ang tatlong katotohanan. Kasagutan po sa tanong na how to live out our faith in the face of fire. Una po ay follows it even if it's not popular, or yung keyword po natin, faithfulness. Pangalawa po, upholds it even if it costs you. Sa verse 16, no? Okay, ang keyword po natin ay firm. Number 3 po, hopes in God even if it seems that there is none. Okay, from verse 17 po, in chapter 3, ang keyword naman po natin ay focus. Ang kagandahan po sa mga katotohanang ito ay hindi lamang po ito sa pamamagitan ng ating lakas at paniniwala. Ito po ay dahil sa pagkilos at pagsama ng Diyos sa mga nananampalataya sa Kanya. Sabi nga po sa Daniel chapter 3 verse 25,
He answered and said, "But I see 4 men unbound, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the appearance of the fourth is like a son of the gods." Ang Panginoon po ay sumama kay Shadrach, Meshach at Abednego. At siya rin po ay sasama sa atin mga nananampalataya sa Kanya. Ngayong nakita na po natin ang mga katotohanan sa pamamagitan ng pagtingin sa mga kasagutan sa tanong na how to live out our faith in the face of fire, ay tingnan naman po natin ang buhay po ng Panginoong Hesukristo na nasa lupa po siya. Siya po ang ating ultimate example at pinakita niya po ang tatlong katotohanan ito sa kanyang pamumuhay. Una po, follows it even if it's not popular. He was faithful to God even though it's not popular. Sabi po sa Luke chapter 3 verses 15 to 17, sabi po ng Panginoon, "Then the Lord answered him, 'You hypocrites, does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from the manger and leads it away to water it? And ought not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan bound for 18 years, be loosed from this bound on the Sabbath day?' And he said these things. All his adversaries were put to shame, and all the people rejoiced at all the glorious things that were done by him." Makikita po natin na ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagmiministeryo po na nasa lupa pa po siya ay naging popular po para sa mga Pariseyo at mga nagpapatupad po ng batas, sapagkat sa pagkakataong ito at isa lang po to sa mga halimbawa kung saan ang Panginoong Hesus mismo ay naging tapat sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya kahit po hindi ito popular. Sabat, yung issue po sa Sabat ang tinutukoy po dito at napaka-radical po ng Panginoong Hesus sa Kanyang pagsunod sapagkat pinakita po niya yung katotohanan po ng Kanyang katapatan sa Diyos Ama. Pangalawa po, upholds it even if it could cost you. And he was firm po, Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 8, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even the death on a cross. At tunay nga po na ang Panginoong Hesus, he knew the cost nung siya po ay sumunod sa Diyos Ama, nung siya po ay ipadala rito sa lupa upang iligtas tayo. At maililigtas lamang po tayo sa pamamagitan po ng kanyang dugong ibubuhos sa krus ng Kalbaryo. At handa po ang Panginoon na gawin iyon. At salamat po sa Kanya sapagkat ginawa po niya iyon. At pangatlo po ay hopes in God even if it seems that there is none. He was focused. Sabi po dito sa Luke chapter 22 verse 42, saying, "Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done." At kung makikita niyo po itong talatang ito po ay nung nasa Garden of Gethsemane po siya. Ito po yung panahon kung saan huhulihin na po siya. Nanalangin po siya sa Panginoon. Ngunit umasa pa rin siya na gagawin po ng Diyos Ama ang nararapat. Sabi po niya at nagtiwala po siya ng gusto at umasa lamang sa Diyos Ama. At napakaganda po nito sapagkat kung si Shadrach, Meshach at Abednego ay ginawa ito upang mapakita ang kanilang pananampalataya sa Diyos, ginawa rin po ito ng mga Kristiyano noong unang panahon at sa mga Kristiyano hanggang ngayon na nakakaranas po ng persecution. Kahit po ang ating Panginoong Hesukristo mismo ay ipinakita ang mga katotohanan ito. Nawa ito po ay maging hamon sa atin para ipamuhay po natin araw-araw. Magandang araw po sa ating lahat. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga offerings at tithes sa ating LOLCF bank accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa Bank of the Philippine Islands o BPI, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 228-3100831.
Para naman po sa Banco de Oro o kaya naman ay BDO, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 0022-102-92774. For offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o kaya naman ay screenshot ng ating transaction at ilagay kung para saan ito sa email bago isend sa lordoflifecf@yahoo.com. Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito po sa ating official Facebook page, facebook.com/lolcfofficial. Maligayang kaarawan po sa mga sumusunod. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe ngayong umaga. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa iyong mga pangako. Naway patuloy kaming manampalataya sa iyo at pagtiwala sa iyong katapatan at kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang kasbas ng ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at pagpakailanman. Amen. Bago po tayo maghiwa-hiwalay at bago po natin tapusin ang ating panambahan, muli po nating awitan ang ating Panginoon.
sa ating lahat.